Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga ka-math! Our video today is the first lecture for statistics. At ang coverage niya ay types of data, data collection methods, at data organization. Let's start with the different types of data. So, here, dito sa kanan, I have a survey questionnaire for a particular subject na biostatistics. There are 9 questions in this survey questionnaire at iisa-isahin natin yung klase ng tanong base dun sa pag-aaral ng statistics. Okay? So, the first question in the survey questionnaire is the name of the respondent. The reason why we put the name of the respondent is not to compromise yung identity ng respondent, kundi just in case, okay, na merong isa dito sa mga tanong na ito ang hindi niya nasagutan, we can easily go back to that respondent para masagutan niya yung na-miss niya na question. Because pagdating sa validity ng statistics, we don't want any of these questions na maging unanswered. We always wanted answer to each and every question kasi isasama natin siya sa ating dataset. Just in case na meron ditong hindi nasagutan at hindi mo na na-contact yung respondent, then it is the protocol to remove this questionnaire sa part ng dataset. So that's the reason why merong name. But later on, sa data encoding natin, to keep on the identity o yung kailangan kasi hindi siya makilala ng kahit na sino. Okay? So, dapat ay incognito siya. So, we have to change this. Instead na encode natin yung pangalan ng tao, we are going to change this into a code or a number para doon sa ating encoding part. Okay? So, there. Okay, so sa ngayon, ang gagawin naman natin ay iisa-isahin natin yung mga question. So, bali ang ginawa lang natin dito sa next slide ay medyo pinalaki lang natin yung questionnaire. So, mas madali siyang mag-view. And we are already finished with number 1. So, we are going to change the name into a code so that no one could identify this person. So, yung second na question naman ay about gender. So, ang nakalagay dito, please check appropriate answer, either female or male. Kasi biological naman kasi yung tinatanong natin dito. So, from birth, ano ba siya? Male o kaya female ba siya or male? So, isa lang yung sasagutin niya dito. Now, what kind of data is this? Okay? So, this number 2 is what you call a nominal data. Okay, so tatandaan niyo yun. What is a nominal data? A nominal data is a data wherein there is no leveling. Yung wala tayong sinasabing mas bida, mas magaling, or much better. So, parang ang sinasabi natin, when you say gender, they are of the same level. Kaya nominal siya. Okay? So, most of the time, yung mga data na nominal ay yung such as this, female, yung female-male, which is gender, also nationality, religion, civil status. So, yun ay tinatawag na nominal data because none of the information is better than the other. They are of the same level. Kaya, nominal ang tawag sa kanya. So, we will just encode this. Okay? So, pagdating naman sa encoding part, so itutuloy ko na siya agad dun sa encoding part. We can put 1 para sa female kasi alphabetically arranged at saka 2 para sa male. So, instead of, pag nag-encode na tayo, instead of putting these words, sobrang mahaba, we just put numbers. Just make sure that itong piece of information na to, ang tawag dito ay code sheet, ay hindi mo iwawala para pagka nag-interpret ka na ng data, alam mo yung ibig sabihin ng mga numero na yon. So, dito, pinakita dito, we have to change this into number, right? So, hindi ka na magta-type ng mahabang pangalan. Tapos, dun sa question number 2, ganun din, magko-code ka rin ng number. So, 1 stands for female and 2 stands for male. So, yun na lang yung ilalagay mo, 1 at saka 2. Now, para naman dito sa age, we know for a fact na pag nagsagot siya ng age, numero yung isasagot niya. So, this is what you call a numerical or ratio. Yun yung klase ng data niya.
So some books would say it's numerical and some books would say it's ratio. It's because ang ilalagay talaga nung respondent ay yung actual age niya. So sasabihin niya, siya ay 25 years old or 16 years old or 85 or what have you. So exactang number yung inilalagay niya. Most of the time, hindi naman siya naglalagay ng 70 years old and 3 months. So, walang ganon. So, most of the time, kung hindi pa dumadating yung birthday niya, yun yung age niya last birthday, yun yung inilalagay dito. So, for example, ako, ang birth year ko ay 1965. Ang birth month ko ay November. So, hindi pa dumadating yung birthday ko ngayong October. So, I would put here, I'm still 54 years old kasi hindi pa dumadating yung birthday ko for this year. So, ganun yung protocol when it comes to putting age doon sa survey questionnaire. The age, last birthday niya. So, pag halimbawa ngayon, year 2020, hindi pa dumadating yung birthday. So, kagaya ko, ang birthday ko November, October pa lang ngayon. So, hindi ko pa sasabihin yung edad ko dun sa dadating na November kasi hindi pa naman siya nagaganap. And that's the protocol when it comes to data gathering. Pag ganito sa statistics, laging ganon. Age mo noong last birthday mo. Okay? So, that's numerical or ratio. Ngayon, pagdating naman dito sa residence, actually, it's the same thing as itong gender, di ba? Tinan mo yung mga words, yung magiging sagot nila, i-check lang naman nila. But when you are encoding it, it's still nominal, and you have to put appropriate codes dito para numero na lang din yung ilalagay mo. So, there are 14 barangays doon sa Los Baños, kaya this is just an example, okay? So, depende kung saan ka magko-conduct ng survey mo. So, but in Los Baños, there are 14 barangays. So, instead na ilagay mo na ang respondent ay nakatira sa Batong Malaki, kita mo 2 words yan, i-encode mo pa. All you need to do is type in 4 at voila, tapos na, di ba? So, mabilis. So, ganyan lang dapat yung ginagawa mo sa encoding. Because it's easier, it's faster, the less you type, the less mistakes. Yun yung tatandaan nyo. So, let's continue on with analyzing yung mga questions dun sa ating questionnaire. So, we are now on number 5, yung height. And, you know, for a fact, pag sinabing height, numero yan, di ba? Pero dito, naka-indicate na yung unit of measure niya. So, pag nagbigay siya ng height na feet, inches, you have to convert it into centimeters para pare-pareho. Hindi pwedeng actual measure mo ay centimeters. So, syempre, that's 150 to 160 plus yung average height ng Pinoy. Pag naglagay ka dito ng 5.3, unano na yun talaga, di ba? So, meron ba naman tao na 5 cm? So, ano yun? Fetus, di ba? So, you have to convert it. At kailangan maayos yung paglalagay mo. So, this is, again, kagaya ng age, it's a numerical data or ratio. So, actual value yung ilalagay natin dito. Make sure, again, make sure that it's on appropriate unit of measure. Okay? Now, pagdating naman dun sa weight, ang ginagamit natin na unit of measure ay kilograms. So, pero yung mga iba, nagpapakyut pa, nilalagay ay pounds. Pero parang wala na yatang gumagamit nun. So, kilogram na yung mga kiluhan natin ngayon. Kasi ito yung standard unit of measure. So, may decimal yan, di ba? So, pagka ini-scale mo yung tao, sabihin natin 50.000003 kilogram. So, parang hanggang 2 decimal places lang yata siya. So, let's accept yung ganon, hanggang 2 decimal places and make it standard. So, kung yung isa ay nagbigay ng 2 decimal places, kailangan lahat ganon. So, kung yung isa nagbigay ng 2 decimal places, halimbawa, 51.25 kilograms, so, lahat yung mga data mo, meron 2 decimal places. So, halimbawa, kung may isang nagbigay ng eksakto na 150 kilograms, kailangan 150.00. So, yun, kailangan standard yung unit of measure at saka yung decimal places niya. Okay? So, same thing with this sa height mo. Kailangan pares-pareha silang lahat. Now, yung blood pressure naman, of course, dalawa yun, di ba? Pero wag mo siyang i-consider as one number lang. Kasi meron tayong systolic and diastolic when it comes to blood pressure. So, again, it's still a numerical or ratio, kind of variable or data. Subalit, kailangan ilagay mo siya sa dalawang magkaibang column.
Isa para sa systolic, isa para sa diastolic. Kasi pag gusto mong mabuting pag-aralan yung blood pressure ng isang tao, so tingnan mo kung ano yung nakakaapekto sa kanyang systolic, kung ano yung nakakaapekto sa kanyang diastolic. So tatandaan nyo, when it comes to blood pressure, wag nyo siyang i-type as isang variable o isang column lang. Kailangan dalawa. Isa para sa systolic, isa para sa diastolic. Okay? Now, masaya itong number 8. Itong number 8 ay ordinal data. Kasi you know for a fact na kapag ka nagtanong ka, sabi mo, kumusta naman yung general health mo? Tapos ito yung choices. Ngayon, para sa akin, mas maganda talaga kasi nakaka-apekto din to mentally or emotionally. Yung best, pwedeng ilagay nyo siya sa taas, sa pinakataas. Tapos, pababa ng pababa. Huwag mo na mailagay sa pinakataas yung poor. Para nakaka-downgrade naman yung kanyang, everything that we read, we see, we do, affects us physically. Sometimes it affects us emotionally. So, it's much better kung yung magandang response ay nandun sa pinakamataas. So, you know for a fact na pababa ng pababa yan, di ba? Excellent is much better than very good. At yung very good ay better than good. Good is better than fair, and fair is better than poor. So, may order na siya. Unlike yung nominal data natin, sabi natin yung nominal, walang mas magaling, di ba? But this one, merong mas magaling. Therefore, ang tawag sa kanya ay ordinal data. So, paano natin i-encode ang ordinal data? Yan, of course. Siyempre, yung pinakamataas, para hindi tayo malito, guys, ha? Yung pinakamagaling, yun yung bibigyan nyo yung mataas na grade. Kasi pag dito mo inilagay yung excellent sa 1, magkakaroon ka pa ng yung parang opposite yung trending. Kagaya ng grading system natin. Di ba yung grading system natin, mas mababa yung numero, mas magaling ka. Kita mo naman, mababa, tapos mataas yung level. So, isang mababa, isang mataas, that's opposite. So, dito, it's much better kung yung mataas o yung pinakamagaling, yun yung may mataas na numero. Okay? So, sa grading system natin, wala tayong magagawa kasi standard yun eh. Pinirmahan na yun ng Board of Regents. So, wala tayong pakialam doon. But here, in our questionnaire, we can twist the value. So, yung excellent yun yung 5, yung very good yung 4, yung good yung 3, fair 2, and poor yung 1. Kasi siya may pinakakonting, galing. Okay? So, that's how it is. Now, dun sa last naman natin, which of the following best describes you? It's kind of easy din kasi nominal lang din siya. Okay? So, pero wag mo nang i-type lahat yung mga sagot niya. Okay? So, yan. Anong gagawin mo dito? Ito daw ay 8 variables. Wag mo yung 9 na question ay wag mong i-consider as isang variable lang. Mag-appropriate ka dito ng 8 column para ilagay mo kung alin dito yung response. Kasi multiple response question. Tingnan mo, check all that apply. So, pwede siyang nagsabi na, I exercise 2 or 3 times a week. I drink at least 4 glasses of water. I eat fruits and vegetable. At saka yung, I participate in competitive athletic events. Diba? So, ang dami niyang sagot. So, what do you do? So, pag in-encode mo siya, bigyan mo siya ng tig-isang column para doon mo i-encode kung alin doon yung chineka niya. Ngayon, paano yung encoding nun? Ito, nakasulat dito, oh. You are going to code it as 0 for unchecked. So, kunyari, ito yung chineka niya sa unang column. Okay? Para dito sa question number 9. Sabi niya, I exercise 2 to 3 times a week. Yun ang lalagyan mo ng 1. Okay? 1. Pero itong number 4, hindi niya chinekan. Ang ilalagay mo dito sa pangalawang column na yon na appropriate para dito sa second response, 0 yon. Okay? So, kung nag-check siya sa drink at least 4 glasses of water, this is 1. Tapos, eat fruits and vegetable regularly. Siguro, namamahalan siya, hindi niya chinekan. So, this is 0. Eat fast food more than 2 times a week. So, kunyari, hindi niya din to chinekan. This is 0. Participate in a competitive athletic events. Nag-check siya kasi mahilig siya mag-marathon. So, this is 1. And then, of course, none of the above hindi niya chinekan. So, this is 0. Pero meron ka pa rin talagang appropriate column for this. Kasi malay mo, wala naman dun sa mga to yung description niya. Okay? So, that's how you do yung types of data. So, yung next naman natin na topic for this video is data collection method. So, there are many ways for which you can
collect information from your respondents. So, we have distributing survey questionnaire. Pwede din tayo magbigay ng Google form. Online siya. We can also conduct interviews. Interviews, you can do it through phone. Of course, pagdating naman sa observation, kailangan actual nakikita mo, di ba? So, may problema tayo sa COVID. Pero, mali mo, wala na. So, isa yon sa mga paraan ng pagkuha ng information. And then, of course, yung pinakahuli is documents and records. Kasi marami namang mga ahensya ng gobyerno natin ang nagpo-produce ng mga documents at records. At all we need to do is to, know how to search, where to search so that we can, analyze yung mga data na binigay sa atin. Syempre, public information naman yung mga documents na yun. So, we can get it from there. So, pagdating naman dun sa Google Form, ito yung may advantage tayo ng konti sa Google Form kasi pag magaling ka mag-program nung or kaya mong ayusin sa settings, pagkatapos mong mag-conduct ng, halimbawa, meron kang 10 o hanggang 50 tao na tatanungin, kaya niya na agad i-graph or gumawa siya ng table na nag-respond para doon sa tanong na yon. So, matik siya, meron na siyang table, meron pa siyang graph. And you can visually see kung alin yung kunyari, nag-conduct ako ano yung pinaka-favorite nilang pagkain na tinitinda sa kantin. So, yon. So, tacos yung nanalo. Kasi visually, di ba, kitang-kita mo naman. So, yun yung advantage nung Google Form. Matik, meron siyang visualization ng data niya. Pero dapat magaling ka mag-set up nun, ha. Ngayon, doon naman sa mga interviews, either you can go to the respondent and ask questions. Kasi ginagawa mo naman yung interviews kasi parang meron kang gustong i-clarify doon sa mga tanong mo. So, meron kang tanong, tapos meron kang follow-up question. That's the reason why you do that kind of data gathering. So, parang hindi ka masasatisfy na basta chechikan niya lang yung mga tanong. So, meron siyang kaunting paliwanag na ibibigay doon. So, interviews can be done ngayon dahil nauuso na nga yung Zoom at saka yung mga Google Meet. So, virtually, you can use telephone, etc. So, you don't have to, physically be with the respondent sa panahon ngayon. And aside from that, you can do observations under a specific condition. So, kunyari yung mga tinitingnan mong mga tao ay nasa, kumbaga merong clinical trial or whatever. So, tinitingnan mo kung ano yung nagaganap sa kanila. One of this is gonna happen early next year. Yung, di ba, nag-volunteer tayo dun sa gamot para dun sa COVID, yung vaccine. So, pag nag-volunteer ka, magkakaroon ka ng, syempre, clinical trial yun eh. So, ililista yung pangalan mo, tapos, libre naman yun, may mga check-up ka, tapos isusulat din nila yung mga pre-existing condition mo, etc., etc. So, you are going to be observed. So, sa mga clinical trials, ito yung ginagawa nila. So, madaming data na kukunin sa'yo. So, bukod dun sa mga vitals mo, meron pang chechikan niya yung whatever is gonna happen to you. So, syempre kasi baka meron siyang side effects or whatever. So, ililista nila lahat yon. Okay? Tapos, yung sa huli nga, yung sinasabi kong documents and records, pwedeng hindi na ikaw mismo yung kumuha ng raw data. So, if raw data is already available and all you need to do is to analyze it, by all means, gamitin mo siya para sa thesis mo or whatever. So, it's still a data collection method. Yung getting available documents and records provided by, kunyari, DOH or DSWD or, kumbaga, Food and Nutrition Research Institute or whatever. So, just make use of it and tingnan mo kung ano yung makukuha mo na information from there. Kasi pwede siya maging guide para sa policy making or decision making. Okay? So, yung next naman natin, yung last topic natin ay data organization. So, after you have gathered the data from your respondents or from research or what have you have to organize it. At malaking parte ito ng statistics. It's because dito nagsisimula ang mga mistakes. Okay? So, pag nagkamali ka ng encode, di ba, matik na, mali na lahat. Sa simula pa lang kasi nagkamali ka na eh. So, most of the time, I do my encoding sa spreadsheet. So, kung nakikita mo dito sa example, dito sa kanan, puro numero na yung nilagay ko. It's because I don't like typing a lot of words na baka nagkamali pa. So, there. Ginagawa ko na siyang number.
Of course, you don't have to lose your code sheet, 'di ba? So sabi ko nga, pag meron kang ginawang code, kailangan maayos siya. Especially kung kayo ay grupo na gumagawa ng thesis, kailangan iisa yung nyo, you are coordinated with each other kung ano yung appropriate coding na ilalagay nyo. So, merong times na kapag ka pinagsabi sa inyo ng statistician nyo, okay, hindi pwede yung 30 respondents lang. So, according to, yung population, etc., at gagawa ka ng computation sa sample mo. So, yung sampling mo ay lumabas ay kailangan mag-interview ka sa 390 respondents. Ang sakit nun, 'di ba? Tapos mag-isa ka lang gagawa. So, hindi pwede yun. Kailangan hatiin mo sa inyo. Kung 3 kayo, you divide it to 3, pero kailangan iisa yung code sheet nyo para alam nyo na tama yung nilalagay nyo ng mga numero doon. Okay? So, aside from that, ito yung parang pinaka-raw na. From there, makaka-create ka ng table. Ngayon, mind you sa technical aspect, at saka paglalagay ka na sa document mo, kailangan APA style. So, merong mga klase ng mga paraan, tinan nyo yung itsura niya, walang mga kung ano-anong guhit. Nakakasakit sa ulo kasi. So, ang meron lang guhit ay yung mga heading ng table. So, ito. Tsaka yung pinakailalim. To differentiate it dito sa ilalim, kasi itong ilalim parang remark lang siya to indicate kung ano yung M, what's M, what is SD. Okay, so SD is standard deviation, etc. So, this is an APA style, at saka itong T at saka P na to, ito yung mga value na nakukuha dun sa statistical tests. And we are going to deal with that later. Pero isa lang yung gusto kong tingnan nyo mabuti dito. Ang table laging may title. Meron siyang header. Okay? Tapos wala siyang sangkaterbang guhit. Wala sa mga professor nyo ang gustong makakita ng table na napakaraming guhit. Hindi siya graphing paper. So, dapat malinis na malinis siya. And then finally, yung graphs. Of course, it depends on your advisor kung gusto niyang ipagamit sa inyo na ilalagay sa document ay table or graphs. Kasi ang graphs, ang maganda sa kanya, it's very visual. So, kunyari, ito yung, as an example of which, ito yung number ng coronavirus patients sa Philippines noong April 2, 2020. Of course, ngayon, may 300,000 na yata. So, kitang-kita mo, diba, na ito, ang pinakamadami ay 60 to 69 years old. So, agad mong mapapansin kung sino yung may pinakamatangkad, siya yung may pinakamarami na case. Next of which ay yung 50 to 59. So, bakit kaya? So, those are the things, pag meron kang ganon, madali mong makita. Then you can decide or doon ka magkakaroon ng second question. Ano kayong dahilan? Ba't kaya ganun? Okay? So, it gives you another way or parang bibigyan ka na naman yan ng another tip na, ito naman ang i-research mo next time kasi parang may kakatuwa doon sa data mo. So, there. So, yan muna yung aaralin natin ngayon. Sa susunod, I will teach you how to properly encode information galing dun sa raw data sa spreadsheet. Kasi ayoko nung magulo yung pag-encode sa spreadsheet. So, I will tell you what to do para magkakaigi tayo sa pag-check. Okay? So, for now, that's it. Thank you very much for watching. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below. Thank you.